300 bahay ang nasunog sa Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal kagabi. 2 patay at agad na inakyat sa Task Force Alpha ng Bureau of Fire Protection ang sunog dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. May report sa Erlo Bringas. Aksidente pang nakuhanan ng aming team ng tagpong ito na kung saan makikita ang isang lalaki na humihingi ng tulong matapos na matrap sa ikatlong palapag ng kanyang bahay kagabi sa nangyaring sunog sa San Buena Compound, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Ang paligid kasi nito ay halos imposibleng makaalis ang lalaki dahil naglalagablab pa sa apoy ang buong paligid. Nirescue naman kaagad ng Bureau of Fire Protection at Fire Volunteers ang nasabing lalaki para makalabas mula sa kanyang bahay. Makikita pa sa drone shot video ang lawak ng pinsala ng sunog sa buong compound. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, pati ang mga business establishment sa lugar, muntika na ding madamay. Ito at nagtutulong-tulog yung mga fire volunteer na umakyat na nga dito sa mismong kinatatayuan namin na bubong ng isang business establishment. Dahil nga yung sunog, umabot na halos madidikitan na itong pader ng establishmento. Kaya maski itong pader nitong likod ng business establishment na ito ay binombahan na rin ng tubig. Gada nilamon ng apoy ang nasa 300 bahay. Halos 30 minutos lamang ay mabilis na inakyat sa Task Force Alpha ang sunog. Dahil karamihan sa mga bahay gawa sa light materials. Marami sa mga residente ay walang naisalbang gamit sa bahay. Tanging mga suot na damit lamang nila ang naisalba mula sa sunog. Kahit isang damit wala ko nailigtas. Kasi nga akala ko hindi aabot dito. Kasi yung pera ko nadamay din. Hindi ko nga. Yung pera mo? 56,000 po. Nung pagsilip ko, bigla ng yung apoy, tuloy-tuloy na talaga yung apoy. Kaya hindi na kami, halos muntik na kami mag-trap doon. May residente naman na nasunugan na, pinagnakawan pa. Isang bag na damit, saka yung tinali kong mga 7 pirasong unan. Pati damit mo? Nagkakaroon ng gamit, hindi kami nagano kasi kung mataranta ka, wala ka makuha. Nagbigay naman agad ng medical assistance ang Philippine Red Cross sa mga residenteng nasugatan na kung saan umabot sa 4 na katao. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinatayang aabot sa halos 6 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog sa lugar. 800 pamilya naman ang naapektuhan ng sunog na pansamantalang tumutuloy na sa mga evacuation centers. Siguro nakita nyo naman yung lugar, napakaliit po na lugar. Mahirap po talaga makapwesto po at makapenetrate ng ating mga kamatay sunog. At secondly, siguro po yung cooperation po na ating mga residente po sa lugar. Usually, nakikialam sa aming operation. So, there are reported incident there na nakikialam po yung mga ating residente sa ating mga personnel po. Bandang alas 10 na ng gabi nang maideklara ng fire out ng sunog sa lugar. Isang 81 taong gulang na babae na kinilalang si Maria Cabucas ang naitalang patay matapos na masunog at matrap sa bahay. Sumunod na natagpuan din ang isa pang bangkay na kinilalang si John Bel Lorenzo, 26 na taong gulang, na hindi na makilala dahil sunog na din ang katawan. Wala pa ho kami may bibigay sa inyo base po doon sa mga alleged cause. Kasi to make sure po, kailangan po namin ma-establish muna kung ano po talaga yung cause. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, IM1 25.